Kumpiyansa ang Department of Justice na matutuloy na ang pag-uwi ni dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves Jr. Sa ikalawang pagkakataon kasi, pinaboran ng Court of Appeals ng Timor-Leste ang extradition request ng Pilipinas. The decision was not unexpected. It was something that we were looking forward to dahil alam naman ho natin na yung unang desisyon was very well written already. Matapos ang pagpatay kay Governor Ruel Degamo at siyang pang biktima noong March 2023, itinuro siya ng mga testigo bilang mastermind sa pamamaslang. Si Teves umano ang nagpondo at nagbigay ng suporta sa mga salarin. Idineklara rin siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Nakita ho natin yung temperatura ng mga justices, no? Pangalawang pagkakataon na ho ito at parehas pa rin po ang desisyon nila. Kaya we do not expect na mag-iiba pa po yung desisyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste. Dahil dito, naghain ng extradition request ang Pilipinas na inaprubahan naman ng Timor-Leste Court of Appeals noong Hunyo. Pero inapilahan ito ng kanyang kampo kung saan muli itong binasura ng korte. Sa tingin ho natin, ito na po yung pinaka-last opportunity kung meron man silang opportunity na mag-appeal. No? Dahil sa alam ho natin, hindi pa po nabubuo yung Supreme Court doon sa Timor-Leste. Sa kabila ng posibleng muling appeal ng kampo ni Teves, umaasa ang DOJ na malapit na siyang maibalik sa Pilipinas. We are coordinating with our counterparts in Timor-Leste to make sure that we are following the right process. Kasi ang gusto natin mangyari ay wala na po silang masabi dito sa proseso na ito at sinunod ho natin lahat po ng hakbang para mauwi si Ginoong Teves. Sakaling matuloy ang extradition, inaasahang diretso sa korte si Teves para sagutin ang mga alegasyon. Ang pinaka-importante ay dapat po ay magpakita ho siya sa korte. That is the main purpose of him coming back, to face the charges against him in court. No? May 30 days si Teves para umapela sa desisyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste. Para sa agenda, Hannah T. BNC.